Magandang araw guys! Welcome to Villa Consuelo Farm. Maraming nagtatanong kung bakit daw po ba naglalagas ang mga bulaklak ng kanilang mga halaman at ano-ano po bang mga organic fertilizer ang pwedeng gamitin para maiwasan ito. Ang mga halaman ay nangangailangan ng mga micronutrient. Kabilang na rito ang phosphorus at calcium. Ang calcium ay responsable sa pagkakaroon ng magandang kapit ng mga bulaklak. Naiiwasan rin ito ang pagkakaroon ng mga sakit katulad ng pagkakakulubot at pagkakaroon ng mga butas sa mga dahon ng ating mga halaman. Kaya naman, para maiwasan maglagas ang mga bulaklak ng ating mga halaman, gagawa tayo ngayon ng organic fertilizer na calcium phosphate or Calpus. Pero bago iyon, ituturo ko muna sa iyo yung mga materials na gagamitin natin. So meron tayo ngayon ditong plastic container, cocoa vinegar. I prefer na cocoa vinegar yung gamitin natin or yung mga natural na suka yung gagamitin natin. Kasi organic yung gagamitin natin na concoction. And then meron tayo ditong eggshell. Wala namang variety na eggshell ang kailangan natin. Basta eggshell lang siya. Okay lang kahit ano, kahit brown, kahit white. Pwede rin po kayong gumamit ng mga buto ng karne katulad ng baka, baboy. Pwede rin kayo gumamit ng mga seashell katulad ng tahong, talaba o kung anong mga shell sa dagat. Pero yung gagamitin natin ngayon is eggshell lang po para madali lang siya. Sige. Syempre kailangan din po natin ng mga wooden ladle. And then yung kawali na gagamitin natin pag sanlag dun sa eggshell natin. Syempre kailangan din natin ng weighing scale. And then yung measuring cup. Gagamitin natin to para i-measure yung vinegar. And then yung weighing scale naman ay gagamitin natin para timbangin yung eggshell na naluto natin. Simula na po tayo. Make sure lang po na naka-PPE tayo before tayo simula sa ating gagawing concoction. Kailangan po na naka-PPE po ang lahat ng gagawa ng organic fertilizer para ma-prevent yung contamination. Yan. Handa na po tayo. Una po natin gagawin is tanggalin lang po natin yung balat ng ating mga eggshell. Karaniwan po kasi may mga balat na maliliit yung mga shell natin. So ang gagawin natin, tatanggalin natin siya. Ganito po, tanggalin lang natin siya. At pag pirapirasuhin lang po natin siya ng maliliit. Kapag wala na pong balat yung ating eggshell, pwede na natin siyang sanlagin. Mukhang wala na po siya. Yan. Halu-haluin lamang po natin dito para hindi masunog yung eggshell natin. Sinasanlag po natin siya para ma-activate po yung calcium content ng ating mga eggshell. And then para mamatay din yung mga bacteria na nasa eggshell natin.
1. Yan, haantayin lang po natin hanggang maging golden brown na po siya. Kagaya nito. Medyo okay na po siya. Pwede na natin siyang kainin. Ayan. Hindi naman po kailangan sunog na sunog yung eggshell natin. Kailangan lang po maging golden brown lang po siya. Ayan. Palamigin lang po natin siya ng konti hanggang sa pwede na natin siyang magamit. So yung ratio na gagamitin natin is 1:9. Kung 100 grams ng eggshell, yung gagamitin natin na vinegar is 900 ml. Ayan, mukhang malamig na po ang ating mga eggshell. Ang gagawin po natin ngayon is titimbangin natin siya. Timbangin lang po natin to ng 100 grams. Since 100 grams lang yung gagamitin natin na ratio. Pagkatapos po ay measure naman po natin ang vinegar. Lagay na po natin siya sa plastic container. Ang susunod nating ilalagay ang eggshell naman po. So yan no, mapapansin nyo pong bumubula siya. Nagsisimula na po kasing i-extract ng vinegar yung calcium content ng ating mga eggshell. Pagkatapos ay takpan na po natin yung ginawa nating concoction. Supply lang. Since aerobic siya, hindi na po natin siya kailangan takpan ng mahigpit. Yan. Lagyan na po natin ng label.
So yan, ito na po yung label natin. Pagkatapos ay ididikit na po natin dito sa container natin. Yan. So ito na po yung ginawa natin. Calpus means calcium phosphate, and then yung DOP po is date of process. Yung date of process natin is January 26, 2021, and then yung date of harvest naman natin is February 25, 2021. So isang buwan po natin siyang i-ferment, and then pagkatapos ay pwede na natin siyang gamitin sa mga pananim natin. Ang application po nito is pwede nyo siyang i-dilig, pwede nyo rin siyang i-spray, pero mas advisable po yung i-spray nyo po siya sa mga halaman nyo kasama ng OHN and then EM5. Yung shelf life nyo po is after 1 month na pag na-harvest nyo na po siya, 6 months po siya pwede nyo gamitin. And then after 6 months po, bababa na po yung potency level niya. Well, madali lang naman po gumawa ng ganito ng Calpus. After 6 months, pwede kayong gumawa ulit. Pero kung nasasayangan kayo, gamitin nyo lang po siya kung marami kayong mga tanim sa bahay nyo, sa bakuran nyo, para hindi po masayang. Pwede naman after 6 months gumawa kayo, since madali lang naman po gumawa ng calcium phosphate. Madali lang naman mahanap yung mga materials na ginamit natin kanina. Pwede nyo na itong gawin sa inyong mga tahanan para makatulong nito sa pagpalaki at pagpaganda ng mga tubo ng iyong mga pananim. Hanggang sa muli po, don't forget to subscribe our channel and like and share po para yung iba kapanood sa mga video namin at matulungan sila. Maraming salamat po. Goodbye! Tamlay ba ang mga pananim nyo? Baka kulang po iyan ng mga nutrient. Ano-ano ba ang mga basic nutrient na kailangan ng mga halaman? Meron tayong tinatawag na NPK, nitrogen, phosphorus, and potassium. Saan ba makikita yon? Saan ba mahanap yon? Hayaan nyo, turuan ko kayo. Magandang araw guys! Welcome to Bilya Consuelo Farm. So for today's video, tuturuan ko naman kayo gumawa ng mga organic fertilizer para sumigla ang iyong mga halaman. So ang pangalan ng ituturo kong organic fertilizer ngayon sa inyo ay Fermented Plant Juice o FPJ. Hindi si Fernando po Jr. Kundi Fermented Plant Juice. Before that, ituturo ko muna sa inyo kung ano ang mga kailangan natin na material para gumawa ng fermented plant juice. So yung mga materials na kailangan natin ay first, meron tayo dito pentel pen. Yung pentel pen gagamitin natin ito pang label doon sa concoction na ginagawa natin. And then meron din tayong Manila paper. Ito yung gagamitin naman natin pang takip doon sa container na pinaglagyan natin ng concoction. And then also meron din tayo ditong rubber band. Yung rubber band naman natin ito yung gagamitin natin pang seal doon sa container. And then gloves, gloves ito. And then apron, hairnet para hindi mahulog kung ano man yung mga debris natin dito sa buhok. And then spatula pang ukay sa mga concoction na ginagawa natin. Kutsilyo pang chop doon sa mga ingredients na gagamitin natin. And then tantaran, timbangan para ma-measure natin yung materials na gagamitin natin. Plastic container, lalagyan ng concoction natin. And then mga singers. Tinawag natin siyang mga singer kasi ito yung gagamitin natin pang palubog dun sa concoction na ginagawa natin. Kumbaga ito yung magiging pabigat para ma-extract or ma-liquefy yung concoction na ginagawa natin. And then also meron tayong banana trap. Ito yung ingredients isa sa mga ingredients na gagamitin natin. And then kamote tops or talbos ng kamote. And then meron din tayong planggana para dito natin ilalagay yung mga chinap natin ng mga materials. So, mag-start na po tayo. Make sure na naka-PPE tayo para ma-prevent natin yung contamination. So, yung unang gagawin natin is i-chop natin yung banana trunk.
Pagkatapos natin i-measure ang molasses, meron na tayong 500 grams molasses, 500 grams ng banana trunk, 500 grams din ng kamote tam. Ang susunod natin gagawin ay paghahaluin na natin sila dito sa plastic container. So simulan na po natin. Dahan-dahan lang po ang paglagay para hindi matapon ang banana trunk, para hindi siya makontaminate. Dahan-dahan lang po. Then ilagay din po natin yung banana, 500 grams ng kamote tam. Pagkatapos ilagay din po natin ang molasses. Pagkatapos ay haluin lang po natin siya ng maayos. Ito na po siya. Make sure na linisan muna natin yung garapon before natin ito i-seal. Pagkatapos, lagyan na po natin siya ng strainer at ng mga sinker or bato. Pagkatapos ay isil na po natin siya ng Manila paper. Since aerobic itong concoction na to, hindi naman po natin siya kailangan higpitan ang pagtakip sa kanya. At least matakpan lang po siya para hindi siya pasukan ng kung anong insekto or mahulugan ng mga debris galing sa sesame. Ayan. Ayusin lang po natin yung pagtakip, yung paglagay ng Manila paper dun sa container para hindi siya para maganda siya tignan. Ito na po yung finished product natin. Ang susunod natin gagawin, lalagyan po natin siya ng label. Yung date of procedure niya, and then date of harvest niya. So ito na po yung label natin. FPJ, DOP, meaning date of process. Yung procedure natin since January 12 tayo ngayon, ito po siya. And then date of harvest naman po natin January 19, 2021. Lalagay na po natin siya dito sa plastic container. Ito na po ang finished product natin. Yung ratio naman sa paggamit nito sa tanim, ituturo ko next episode ng video natin. Maraming salamat po. Sana'y may natutunan kayo dito sa konting kaalaman na binigay namin. Abangan nyo po ang mga susunod naming video na ilalabas dito sa Villa Consuelo Farm. Maraming salamat guys! Upay nga kolop, hato niya tanan. Ako ngayon ni Jade Cinco, 26 years old from Catbalogan City. Nagtika nga ako Catbalogan kundi na usa ako nga nahimo nga NPA o naging kaapian sa PNP NDF sa amon lugar kan kumapot ako na armas. Ngan hadayuday man gihapon na nakitang ko nga kakurian ha kabukiran yan sugad magyapon kakurian anira pag dumaraha amon yan diri mo upay ang pag dumaraha amon is nag-decide ako nga gumawa sa ira. Paggawas ko ira hinagamay ada gihapon aksyon nga dirihira nga makuha ko ang gobyerno sang lit nagkamayadan tendency nga nagsugo na irahan amon kaupo dati nga patayon ako. Sumabutan time is nagsurrender ako nakipag-operate ako ha gobyerno nga nasugad man ha amon mahakong pag-surrender nga akong pagpurupligay ginagipakilala kami ha durudulain nga ahensya sugad man gihapon ng sa tidaan TESDA nga nagkandak hini nga amon training hini nga scholar hini nga landscape installation and maintenance in situ. So napasali ako hindi nga
landscape installation in situ kasi nagatis na nag-introduce ng mga materials na mag-handle ko hindi ng training. Ikaw nga mo dito ha, PCBA, may nabuo nga mga plano para haamon ng materials na mag-handle ko hindi nga training. Ako na mo pasalamat na nakaamil kami hindi nga training kay magabuling hindi hanaamon pang inabuhi, lalo na haamon, haakon na may mga anak, paano ba maka-landscape hanaamon lugar. Yan na, damo na nga mga sisirin natin na nag-ahitar paano ba maka-landscape lugarhan. Ano ka na nga? Maupay nga kulog po ay iyo katanan sir at po Technical Sergeant Lupito Campaner, taga 82nd CMO Company, nakabase sa Camp Jones, 82nd Brigade, Ormoc City. So naisali po ako ini nga training kundi kaupod po namon ang mga former rebels nga ini nag-training po ini nga landscaping bilang usag hapon nga era pangkabuhayan. So ngano sa pa upod po kami ha era para po kami po ang era magiging guide or magiging tagapagbantay samtang naka-undergo po hini nga training. At the same time, training kami hini nga kuan, upod kami nga era pag-training para liwat ini makabulig gihapon na amon na personal na panginabuhi, di amon pakabuhi, amon pamilya o amon unit nga among babalikan. Kapag pakilala mo ni nakita ang nabatian ni Sir Regional Director ni Sir Navarro, yan nga amon istorya ang kalatag sa mga FR, yan gyapon na nag-design, yan gyapon na nag-approach sa amon nga tagang kami in training nga amon na ini nga landscape installation in situ nga kundi dako ang naging gamit sa amon, no. Iunong han tropa nga gipakilala kami ha iduro-dulay nga ahensya sugod han ato na Regional Director ng TESDA kan Sir Navarro. Amoy ito nga ginsulod kami, gipa-endure kami hindi nga landscape, ginpaniguro niya nga di kami mag-eskwela mismo kabilya konselo at iya mismo ang naghimong pamahag nga mabutangan ni Pundo para na ang pag-eskwela. Sugod mang gihapon namon nga former rebels o dati nga kaaping han CPP, NP, NDF, dako grabe yung kabulig kay kay tungod han una nga nakatupa kami nga pagiging NPA, waray kami na ibabaroan han bulig ang gobyerno nga ginahatag amon. Kung din nila kami na ibaro siya na, kung iniin makuha namon, makatapos kami ini nga amon training, maka-graduate kami nga maisulod ha amon kasing-kasingan amon nahuna ini nga training. Hindako gyapon may bubuli kay pag-abalik namon ang kanya-kanya nga panimalay, kanya-kanya nga malulugar namon, makilala gihapon kami nga nag-landscape kami, nakapag-training kami, nakakuha kami national certificate hindi nga landscape installation in situ. So kung makikilala kami nga usa nga nagla-landscape, damo gyapon ang makuha amon nga duro-dulain nga hensya pananglitan nala PNP, pananglitan nala mga kapitulyong munisipyo nga karoy magpa-landscape. So pwede nila kami matawagan yan. Dako nga buli kay may taman ini bayad kana amo pagla-landscape. So pag nahinabuhi ton or mahikabot namon, dako ang may bubuli ang pagkakaibahan. Dati kami nga NPA nga din ha gobyerno nga nahibarohang pag-landscape nga makakabuhi haamon mismo pamilya. Kusugad lang ang damo nga salamat nga God bless sa aton nga tanan. Damo nga salamat sa TESDA nga may oportunidad nga ginhatag sa haamon nga uling liwathan mga sundalo kung paano kami damo nga salamat nga So ikinalilipay namon o kinalilipay ko nga naiapil kini nga pag-training kaupod ang mga former rebels kay inin talagsaon la ining higayon nga ikami in magkaurusa. So malipayon ngayon nga ang mga rebelde nga ng sundalo ay nagkakaurusa. Mahihitungod accommodation at media concern na naman pag-study niya kabahin na naman pag-training. Masasabi ko lang kasi maupay talaga nila mga may tawag ito yung mga engineer, paano kami mahihingahan ang dyan. Naman ang tubig, hindi kami nagproproblema kaya nagpapaltapis sa upanganin kami natira sa swimming pool. So, parte lang ang pagkaon, para yun ang naging problema kay on time ang pagkaon with snack. At home lang kami din sa media concern. So, dako talaga nagpapasalamat nga inin na nakatinder kami ini nga training. So, hinatunta nga ini nga training is magpadayong pa hit mga susunod pa nga mga
tuig or bulan para dirila kami ang makatagamtam ini nga maupay nga programa ang atong gobyerno upod ang aton ini nga aton TISDA nga ini nga farm. So damo ang pagpapasalamat namo kan Sir Alex nga tanan nga dahan ni staff nga mga nagbuo ini nga training. Damo nga salamat sa TISDA nga may oportunidad nga ginhatag sa sugadaamon nga uling liwathan mga sundalo kung paano kami ibubutan. Damo nga salamat nga tuupay nga. I'm proud Testa Scholar. Thank you, Province of Leyte. Thank you, Testa. Thank you, Sir Hardy Navarro. Thank you, William Consuelo Farm. Open nga kolop, ato niya tanan. Ako ngayon ni Jade 5, 26 years old from Catbalogan City. Nagtika nga ako Catbalogan kundi na usa ako nga nahimo nga NPA o naging kaapian CPP, NP, NDF haamon lugar ngan kumapot ako han armas. Ngan hadayuday man gihapon na nakitang ko nga kakurian ha kabukiran ngan sugad man gihapon kakurian anira pag dumara haamon ngan diri mo upay pag dumara haamon is nag-decide ako nga gumawa sa ira. Paggawas ko ira inagkamay ada gihapon aksyon nga dirihira nga makuha ko ang gobyerno sanglit nagkamay adan tendency nga nagsugo na irahan amon kaupo dati nga patayon ako. Sumabutan time is nagsurrender ako nakipag-cooperate ako ha gobyerno nga nasugad man ha amon mahakong pagsurrender nga akong pagburobligay gimpakilala kami ha durudulain nga ahensya sugad man gihapon nan usan tidaan TESDA nga nagkandak hini nga amon training hini nga scholar hini nga landscape installation and maintenance in situ. So kapag pakilala amon nakita ang nabatian ni Sir Regional Director ni Sir Navarro kani nga amon istorya ang kadatag sa mga FR nga gyapon na nag-design nga gyapon na nag-approach sa amon nga tagang kami hin training nga amon na ini nga landscape installation in situ nga kundi indako ang naging gamit ta amon no. Hiunong han tropa nga gipakilala kami ibdurudulain nga ahensya sugad han ato na Regional Director ng TESDA kan Sir Navarro. Amoy ito nga ginsulod kami, ginpa-enroll kami hini nga landscape, ginpaniguro niya nga di kami mag-eskwela mismo habilya konselo at hiya mismo ang naghimong pamaag nga mabutangan ini pundo para na ang pag-eskwela is sugad man gihapon namon nga former rebels o dati nga kaapi han CPP, NP, NDF hin dako grabe hin kabulig kay kay tungod han una nga nakadto pa kami ha pagiging NPA waray kami nahibabaroan han bulig hang gobyerno nga ginahatag amon kundi din nila kami nahibaro siya na kun iniin makuha namon makatapos kami hini nga amon training maka-graduate kami nga maisulod ha amon kasing-kasingan amon nahuna hini nga training indako gyapon may bubulig kay pag abalik namon ang kanya-kanya nga panimalay kanya-kanya nga malulugar namon hin makilala gihapon kami nga nag-landscape kami, nakapag-training kami, nakakuha kami ng national certificate hindi nga landscape installation in situ. So kung makikilala kami nga usa nga nagla-landscape, damo gyapon ang makuha amon nga durudulain nga hensya pananglitan nala ha PNP, pananglitan nala ha mga kapitulyum munisipyo nga karoyag magpa-landscape. So pwede nira kami matawagan yan. Dako nga bulig kay may daman inibayad han among pagla-landscape. So pag nahinabuhiton or mahikabot namon, dako ang may bubulig ang pagkakaibahan. Dati kami nga NPA nga nga adin na gobyerno nga nahibarohang pag-landscape nga makakabuhi ha amon mismo pamilya. Susugad la nga damo nga salamat nga God bless sa aton nga tanan. Maayong hapon sa tanan. I'm Jubilin G. Aloba from Kananggaliti. Usang former rebels nga formal na yan nga nang ninabuhi ha amon barangay Libertad nga isang barangay officials as bilong barangay treasurer. Napasali ako hini nga landscape installation in situ kasi ang taga-TISDA nag-introduce han mga former rebels nga mag-undergo hini nga training. Pag tikang namo dito ha PCBE may nabuo nga mga plano para haamon mga former rebels nga mag-undergo hini nga training. Dako namon nga pasalamat nga nakaabil kami hini nga training tungod kay makabulig ini hanaamon panginabuhi lalo na haamon or haakon nga may mga anak paano ba maka landscape hanaamon lugar yan na damo na nga mga baga masisiring naton nga nag-aahitar paano ba maka landscape han lugarhan
Kanangas. Mahitungod accommodation bilya concernhan amon pag-stay din hiya kabahin amon pag-training. Masasabi ko lang kasi maupay talaga ang ira mga ano ba tawag nito, yung mga entertainer, paano kami pahilunahan amon tulugan, amon pagkaon nga baga feel at home lang kami dito ha Villa Consuelo nga gin-entertain ko na ano ang amon mga problema nga gin request like pagkaon, paggamit tubig. So ito lang. Damo nga salamat sa TESDA nga may oportunidad nga ginhatag sa sugad haamon nga bulig liwathan mga sundalo kung paano kami hito maka-undergo nga training. So damo nga salamat nga maupay nga kuno. Magandang araw guys! Welcome to Villa Consuelo Farm. Isa sa mga courses na ino-offer namin dito sa Villa Consuelo Farm ay ang Landscaping Installation and Maintenance NC2. Sa kursong ito, tinuturuan natin ang mga estudyante natin kung paano mag-landscape ng area. Ang landscaping ay isa sa mga popular ngayon na kurso pagdating sa agriculture sector. Dahil isa ito sa mga in-demand business, lalong-lalo na dito sa Leyte. Kaya naman, marami ang mga gustong matuto kung paano gawin ito. Kung gusto mong mag-enroll sa kursong ito, tiyakin lamang na handa kang masikatan ng araw, humawak ng lupa at mga bulate dahil package ito sa mga matututunan mo. During assessment, ang unang procedure na gagawin nyo ay ang orientation. Describe methodology and procedure of area. Dito makikilala mo kung sino ang iyong assessor at sino ang inyong TESDA representative. Ang assessor nga pala, siya ang mag-examine sa inyo kung karapat-dapat ba kayo bigyan ng national certificate. Ang TESDA representative naman ay ang trabaho lamang niya ay mag-observe kung ang procedure ng assessment ay nasusunod sa standard ng TESDA. Wala siyang ibang gagawin kundi pagmasdan lamang ang flow ng assessment during that day. Pagkatapos ng orientation, pupunta na kayo dun sa field na pagtatrabahuan nyo. Bibigyan kayo ng time ng iyong assessor para mag-isip ng plano kung ano ang mga disenyo na gagawin nyo sa area na nakadesignate para sa inyo. Pagkatapos, ay babalik na kayo doon sa lecture area nyo para gumawa ng design o sketch plan. Malaking tulong ang sketch plan na ito dahil dito, mabivisualize mo kung ano yung mga plans na gagamitin mo at ang mga materials na kakailanganin mo. Pagkatapos nyo gumawa ng plano o sketch plan, bibigyan lamang kayo ng hanggang 4 na oras ng iyong assessor para tapusin ang iyong project. Pagkatapos ng demonstration, ay pupunta naman kayo doon sa written exam. Sa written exam, mag-identify kayo ng mga tools at mga plans. Dito, hahasain ang galing nyo sa pagkilatis ng mga tools at mga plans. Take note, bawal na bawal po ang mag-usap during the assessment. Pagkatapos ng written exam, ay sa oral questioning naman tayo. Dito, kikilatisin ng assessor ang nalalaman nyo tungkol sa landscaping. Nakadepende sa mga assessor kung ano ang question na ibibigay sa inyo. Kaya, kailangan nyo itong paghandaan. Tips ko lang para sa oral questioning. Ang landscaping ay may 3 unit of competency. Meron tayong basic competency, common competency, at core competency. Itong 3 ito yung madalas na tinatanong sa inyo ng mga assessor during oral question. Kaya, I suggest na istadihan nyo itong 3 ito, okay? Pagkatapos naman ng oral questioning, magkakaroon na kayo ng feedbacking. Dito, bibigyan na kayo ng feedback ng iyong assessor kung ano ang resulta ng inyong output. It's either makakapasa kayo o hindi. Ito ang part na titigil ang mundo mo dahil sa kaba at takot na kung papasa ka ba o hindi. Pero kung confident ka naman na naka-answer ka lahat ng question, na binigay sa'yo ng assessor mo, maganda yung output nyo, ay wala ka naman dapat ipangamba. Pero kung sakali namang hindi ka makapasa, maaari naman mag-take ulit ng assessment. Hanggang 2 beses ka lamang pwede mag-take ng assessment. Pag mahulog ka pa rin ng ika-3 beses, ay babalik ka sa training method. Hindi ka na ulit pwede mag-assessment. Magti-training ka muna for 29 days and then after, pwede ka na ulit i-assess. Kaya, dapat pag-aralan nyo ang assessment ng landscaping kasi hindi ito laro-laro lang. Mahirap makakuha ng national certificate, lalong-lalo na sa landscaping NC2. O kung feeling mo naman ay nadaya ka, pwede kang sumulat ng appeal sa assessment center o sa provincial office ng TESDA. Dito, iimbestigahan ng assessment center at ng TESDA kung anong nangyari during the assessment. Kung bakit hindi ka nakapasa o sadyang hindi ka talaga karapat dapat bigyan ng national certificate. Simple lang naman ang assessment ng landscaping. Dapat mo lamang ito pag-aralan na mabuti. Dapat marunong ka rin mag-design
at humawak ng mga plants kasi dito hahasain talaga yung galing mo sa pag-organize ng mga plants, lupa at mga bato. At isa pa, hindi biro ang gasto sa landscaping, kaya no waste policy tayo dito. Kung ano yung mga plants na pwede natin mai-recycle ay gamitin natin para hindi sayang yung pera na ilalabas mo. Ayan, I hope nagkaroon kayo ng idea tungkol sa assessment sa landscaping installation and maintenance in situ. Hindi biro ang landscaping na ito. Marami ang mga hindrance ang pwedeng mangyari para hindi ka makakuha ng national certificate na ito. Huwag kayong kabahan during assessment. Chill lang kayo. Dahil kung alam ng assessor na kinakabahan ka, the more kanya papahirapan sa mga tanong. Kaya, take posture, chill, and smile pagkaharap mo ang iyong assessor. Maraming salamat sa panonood. I hope may natutunan kayo ngayong araw. I hope din may nakuha kayong mga idea tungkol sa assessment na ito. Do not forget to like, share, subscribe para updated ka sa mga video naming ilalabas. Maraming salamat at paalam! Magandang araw guys! Welcome to Villa Consuelo Farm. Ang mga halaman ay biyaya ng ating Panginoon. Nagbibigay ito ng buhay sa lahat ng nilalang dito sa mundo. Maraming klase ng halaman ang makikita natin. Mayroong pwedeng makain, mayroon ding pangdekorasyon lamang. Lahat ng uri ng halaman ay nangangailangan ng mga nutrisyon katulad ng tao. Ang pangunahing nutrisyon ng mga halaman ay ang nitrogen, potassium at phosphorus. Ang mga nutrisyong ito ang nagiging sandigan ng mga halaman para sila ay lumaking malusog at masigla. Maraming organikong pataba ang pwede nating i-apply para masustain ang pangangailangan ng ating mga halaman. Isa na rito ang fish amino acid o FAA. Ang fish amino acid ay nagsisilbing nitrogen supplements ng lupa para sa ating mga halaman. Isa rin itong flowering inducer para sa mga halaman. Maaari itong gamitin sa mga halaman na nagsisimula ng mamulaklak. Ang FAA o fish amino acid ay madalas gamitin ng mga farmer na katulad namin dahil napakamura lang ng material sa paggawa nito. Ituturo namin sa inyo kung paano gumawa ng fish amino acid o FAA. So ang kakailanganin natin ng mga material sa paggawa ng fish amino acid ay ang plastic container. Yung plastic container, ito yung gagamitin natin lalagyan doon sa fish amino acid na gagawin natin. And then, meron din tayong hasang ng isda. Pwede kayong gumamit ng iba't ibang uri ng isda. It's either isdang dagat o isdang tabang. Siyempre, meron din tayong molasses. Meron tayong wooden ladle. Ito yung gagamitin natin pang mix dun sa concoction na gagawin natin. And then, yung papel natin, ito yung gagamitin natin pang label doon sa concoction na ginagawa natin. And then yung Manila paper, ito yung magsisilbing panakip doon sa garapon na pinaglagyan ng fish amino acid natin. And then weighing scale, titimbangin natin dito yung kakailanganin natin na isda. And then meron din tayo ditong net. Ito yung mag-separate doon sa liquid and then doon sa mga hasang ng isda natin. And then ito naman, mga rocks or sinker kung tawagin namin dito. Tinawag natin siyang sinker kasi ito yung magsisilbing palubog doon sa net natin para yung extract nung concoction na gagawin natin ay umangat. And then meron din tayo ditong panali. Ito yung gagawin natin pantali doon sa concoction na ginagawa natin. O kung meron naman kayong rubber band, pwede naman kayong gumamit ng rubber band, mas madali pa. And then plastic gloves. Yung plastic gloves naman, ito yung gagamitin natin para hindi magkaroon ng contamination yung gagawin nating concoction. And then syempre meron tayong hairnet and then apron para hindi tayo madumihan habang gumagawa tayo ng ating concoction. Syempre meron din tayong pansala dito. Ito yung gagamitin natin pansala pag linilinisan na natin yung isda. So, magsimula na po tayo. Ang una po natin gagawin ay lilinisin natin ang ating mga hasang o isda.
Pagkatapos po natin ito malinisan, ay titimbangin naman po natin ito. Ang ratio po na gagamitin natin sa paggawa ng FAA ay 1:1. Kung 1 kilo ang gagamitin mong molasses, 1 kilo rin ang gagamitin mong isda. Pagkatapos nating matimbang ng ating mga isda, ilalagay naman ito natin dun sa ating garapon. Pagkatapos nito ay i-measure naman natin ng ating mga molasses. Ang ratio po na ginagamit natin ngayon is 500 grams. So 500 grams din ng molasses ang kakailanganin natin. Ngayong meron na tayong 500 grams na molasses, ilalagay na natin dito sa ating garapon na may isda. So ang susunod po natin gagawin ay hahaluin lamang po natin ang ating molasses at ang ating isda. Haluin lamang ito ng mabuti. Mukhang sapat na po yata yung kahalo natin. Lalagyan naman natin ito ng net. At ng sinker din o bato. Ang susunod pong gagawin natin ay lilinisan po muna natin ang ating garapon bago natin ito takpan ng Manila paper. Kapag malinis na po ang garapon natin, itatakpan na po natin siya. Gagamit tayo ng panali. Since aerobic ang ating concoction na ginagawa, hindi naman po natin siya kailangan isil. At least matakpan lang po natin siya para hindi po mapasukan ng kung anong insekto o mga debris. Yan, ito na po siya. Kapag natakpan na po natin siya, lalagyan naman po natin ito ng label. So, ito na po yung label natin. FAA, Fish Amino Acid. DOP po is date of process. Yung date of process natin is March 15, 2020.
2021. And then yung date of harvest naman natin is March 30, 2021. So 15 days po natin siyang ipe-ferment, and then after 15 days ay pwede na natin siyang ma-harvest. Ilalagay na po natin siya dito sa ating garapon. So ito na po yung ating finished product. Susubukan naman po natin ngayon mag-harvest ng fish amino acid dito sa concoction na nagawa natin last month. Ito po, FAA, fish amino acid. Ayan, ito na po yung extracted na fish amino acid natin. Tatanggalin po muna natin yung sinker natin and then yung net para ma-separate natin yung liquid. Siguraduhin lamang pong gagamit kayo ng mga gloves sa pag-harvest ng ating concoction and extract para maiwasan po ang contamination. Yan. Eto na po siya. Sasalain naman po natin yung isda natin and then yung extract. Yan, ito na po yung extracted na fish amino acid natin. Pagkatapos natin ma-harvest ang ating fish amino acid, ilalagay naman natin ito dito sa ating plastic bottle. Yan. Ang dilution po nito ay 2 tablespoon ng fish amino acid extract and then 1 liter po ng tubig. Since 500 liters lamang po ang ating water sprayer, 1 tablespoon lamang po ang ating gagamitin na fish amino acid extract. Pwede nyo itong idilig diretso sa inyong mga halaman, pero we advise na sa soil lamang natin idilig ito dahil dito kumukuha ng nutrient ang ating mga halaman. Lahat tayo ay naghahangad ng masustansyang pagkain galing sa mga halaman. Malaking bahagi dito ang pagkakaroon ng patabang natural para sa kanila. Magandang araw sa lahat! Welcome to Villa Consuelo Farm. Gusto nyo bang magtanim pero hindi nyo alam kung anong mga lupa ang pwedeng gamitin? Well, in this video, tuturuan ko kayo gumawa ng ideal soil mixture. Para lumaking malusog ang ating mga halaman, nangangailangan ito ng nutrients. Kaya, napakalaking role ang ginagampanan ng ating mga potting mixture para matugunan ang pangangailangan ng ating mga halaman. Ang basic nutrient na kailangan ng ating mga halaman ay phosphorus, potassium, and nitrogen. Ang nitrogen ay responsable sa bedding kulay ng ating mga halaman. Ang phosphorus naman ay responsable sa magandang tubo ng ating mga halaman. Ang potassium naman ay para sa magandang bunga nito. Sa ating video ngayon,
tuturuan ko kayo gumawa ng mga ideal soil mixture. Itong tips na ito ay pwede nyo gamitin sa inyong mga tahanan. Napakadali lang hanapin ng materials na gagamitin natin. Gagamit tayo ng mga organic materials tulad ng chicken dung, sawdust, and garden soil. Ito yung madalas na ginagamit namin na materials kasi madali lang itong mahanap. Chicken dung ang aking ginagamit kasi above all manure, ang chicken dung ay may pinakamataas na nutrient content. Sawdust naman, para maging buhagag ang ating mixture. With this, maalaw natin na makahinga ang roots ng ating mga halaman. Garden soil naman, make sure lamang po na topsoil ang gagamitin natin dahil sagana pa ito sa mga nutrient na kailangan para sa ating mga halaman. Sa paggawa ng soil medium, ang kailangan lamang natin gawin ay paghalu-haluin yung mga organic materials natin katulad ng chicken dung, sawdust, at garden soil. Simulan na po natin. Yung ratio na ginagamit natin ngayon is 1:1. 1 kilo ng sawdust, 1 kilo ng chicken dung, at 1 kilo din ng garden soil. Siguraduhin lamang po ito na mahalo ng maayos kasi para maganda yung soil natin. Paglalagyan na natin ito ng halaman. Itong mixture natin ay pwede natin ito gamitin sa kahit anong mga halaman. Pwede sa mga namumulaklak, pwede rin sa mga vegetable, o pwede rin sa mga fruits. Pagkatapos, ay nilalagyan ko ito ng organic concoction na IMO or Indigenous Microorganism. Magsisilbi itong soil conditioner para sa ating mixture. Itong IMO natin, pwede nyo itong mapanood sa susunod na video natin. Tuturuan ko din kayo kung paano gumawa ng ganitong concoction. Pagkatapos ay haluin ulit natin. IMO ang aking ginamit dahil marami itong beneficial microorganism na makakatulong para tumaba ang ating mga halaman. Ito na po ang ating finished product ng soil medium. Ngayon, pwede na natin ito ilagay sa ating mga potting. Lagay na natin ang ating halaman. Since alam nyo na po gumawa ng soil medium, pwede nyo na itong gawin sa iyong mga tahanan. Ako, prepare ko na kayo yung gumawa ng sarili nyong soil medium. Dito makakasigurado kayo na organic ang material na gagamitin, matipid, at siguradong tutubo ng maganda ang iyong mga halaman. So maraming salamat po sa lahat sa mga nanood. I hope may natutunan po kayo ngayong araw at naway magamit nyo po ito para sa inyong mga tanim. Abangan nyo po ang mga susunod naming video dito sa Bilya Consuelo Farm.
Magandang araw guys! Welcome to Villa Consuelo Farm. Netong mga nakalipas na araw, madalas natin nababalitaan sa mga TV ang African Swine Fever o ASF na pumapatay ng maraming baboy. Sa African Swine Fever, inibisigan ng mga patay na baboy. Sa malayo, aakalain mong lupa ang inihuhulog ng dump truck na ito sa malalim na hukay na ito sa Don Marcelino, Davao Occidental. Pero makatawan pala ito ng baboy na pinatay sa gitna ng pagkalat ng African Swine Fever sa lalawigan. Sa datos ng Provincial Veterinary Office, simula noong September 1, 295 na baboy na ang isinailalim sa culling operations mula sa 7 barangay. Nasa 1,000 baboy ang pwedeng ilibing dito. Ngunit ano ba ang African Swine Fever o ASF? Saan ba ito nagsimula? At ano ba ang mga pwedeng gawin para maiwasan ito? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang African Swine Fever. Ang virus na ito ay nagsimula sa Sub-Sahara Africa noong taong 1920. Kahit na ang unang outbreak nito ay naitala sa Portugal noong 1957. Sa kabila ng mga pananaliksik para makahanap ng bakuna para rito, ay wala pa ring opisyal na bakuna para mapuksa ang virus na ito. Ang ASF ay tinutukoy na transboundary na sakit ng hayop o mahigit sa isang bansa o karating na bansa ang maaaring maapektuhan ng virus na ito. Ang sakit ay sanhi ng double-stranded na virus ng DNA na humahantong sa nakamamatay na hemorrhage fever sa mga apektado na hayop. Kabilang sa mga sintomas na infeksyon na ito ay ang pagkawala ng gana sa pagkain, pamumula ng balat, pagsusuka at pagtataik. Ang pag-iwas at pagkontrol sa sakit na ito ay higit na binibigyang halaga ng pamahalaan dahil madali lang ito makahawa sa kapwa mga hayop. At ang sakit ay mahirap makita agad. Sa una, iisipin lang natin ito na normal na may sakit ang mga baboy. Pero ang African Swine Fever ay malubhang sakit at nakamamatay para sa mga alaga nating baboy. Ang tinatagal ng baboy na nahawa sa virus na ito ay hanggang 10 araw lamang. Bagamat hindi ito nakakahawa sa mga tao, pwede rin tayong maging carrier ng virus na ito. Kapag pumasok tayo sa isang baboyan at hindi tayo nag-sanitize ng ating katawan o ng ating mga damit, ay maaari silang mahawa agad. Dahil ang virus na ito ay dumidikit sa ating mga damit. At kapag nahalanghap ito ng ating mga baboy, ay maaari silang mahawa agad. Ano-ano ba ang mga precautionary measure para maiwasan ang virus na ito? Una, huwag tayong magdala ng mga kontaminadong karne o baboy sa ating mga baboyan para hindi ito mahawa. Pangalawa, piliin ang mga pagkain ng ating mga baboy. Kung maaari, huwag na tayong magpakain ng mga kaning baboy. Kung makakaya nating maggawa ng mga organic na pagkain para sa ating mga baboy, ay mas maganda. Pangatlo, mag-disinfect muna bago at pagkatapos lumabas sa ating mga baboyan. Pang-apat, ay iwasan muna natin ang mga bisita na maaaring magdala ng virus na ito sa ating mga baboy. Pang-lima, kapag may napansing sintomas ng ASF sa inyong mga baboy, agad itong ipag-alam sa inyong mga veterinaryo. Maaaring maagapan ang pagkalat ng virus na ito kung susunod lamang tayo sa payo ng mga profesional. Hindi biro ang virus na ito dahil pwede itong maging sanhi ng pagkaubos ng ating mga baboy. Dahilan para malugi ang ating mga farmer. Kaya, huwag natin iisang tabi kung magkaroon ng ASF sa inyong lugar para maiwasan ang paglaganap ng virus na ito. Kung maaari, ay lagi makipag-ugnayan sa local government unit ninyo para maiwasan ng ganitong sakit. Mas maganda kung maglalagay kayo ng checkpoint, ASF checkpoint, dahil mapiprevent nito yung pagpasok ng mga domestic baboy sa inyong mga baboyan. Ngayon pa lamang, maghanda na kayo ng mga precautionary measure para maiwasang mahawa ang ating mga baboy. So maraming salamat po sa panonood. I hope may natutunan po kayo ngayon about sa ASF. Do not forget to like and subscribe our channel para maging updated kayo sa mga susunod naming ilalabas ng mga video. Maraming salamat po sa panonood. Bye!